Kung gusto mo talagang maging masaya, huwag mong pigilan ang bugso ng puso mo. Hawakan mo ang mga panalangin mong nabigyan ng katuparan. At ingatan mo ang pusong labis na nagmamahal na minsan lang darating sa buhay mo na magiging tapat sa'yo. Umabot man kayo sa huling sandali ng sinumpaang pangako na maging masaya dahil pinili niyang magmahal sa tadhanang tunay na maghahatid ng ligaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! May takot sa mga matang, tila ba hatid ay kalungkutan. Subalit sa puso ng nakaraan, kasalukuyan ay di pa rin makalimutan. Batid ko ang takot sa mga mata ng tatay at nanay ni Jared. Ang alam ko, hindi nila kilala si Allen. Subalit nang makita nila to, tila ba may nakaraang hindi ko maunawaan. Tito, tita, okay lang po ba kayo? Tanong ko kaagad sa nanay at tatay ni Jared. Oo, okay naman. Pero ang batang yun, wika ni Tito. Bakit po? Kilala niyo po ba siya? Wika ko. Oo. Huling nakita namin siya nung gabing na-aksidente sila ni Jared. Akala ko, patay na ang batang yun. Wika ni Tito. Tito, wala po bang nabanggit si Jared sa inyo tungkol sa bata na yun? Wika ko naman. Hindi namin siya kilala. Pero nakikita namin silang madalas na magkasama. Masaya sila na parang may sariling mundo. At kahit di aminin ni Jared ang totoo, naunawaan ko yun. At tanggap ko. Wika ni Tito. Pasensya na po. Di ko sinabi ang totoo. Bilin po kasi ni Jared na wala akong dapat pagsabihan. Naging sila po kasi sa nakaraan. Subalit na wala ng alaala si Allen. Nakalimutan niyang lahat. At ngayon po, ikakasal na siya. Akala ko po matatapos na ang lahat pero kahit ganun, pinaghiwalay man sila ng tadhana sa loob ng 5 taon. Bakit kailangan muling magtagpo ang mga puso sa nakalipas na panahon? Wika ko. Hindi ko rin alam, iho. Tanging kapalaran na lang ang makapagdidikta sa tadhanang hindi lubos natin maunawaan. Naalala ko pa dati, sobrang hirap ng buhay. Isang kahig, isang tuka kami noon. At ang batang yun, minsan, nakikita ko siyang nag-iiwan ng grocery sa harap ng pintuan ng bahay namin. Maraming beses niyang ginagawa yun. Hindi ko mabilang. Tapos lagi niyang hinahatid si Jared. Nakikita namin ang bawat sandaling yun. Kung paano silang ngumiti. Kung paano nila pahalagahan ng oras na di maibabalik. Subalit puno ng pagkasabik. Wika ni Tito.
Dito, wala na tayong magagawa. Hayaan na lang natin na tadhana ang gumawa ng paraan. Hayaan na lang natin ang guhit sa kanilang mga palad. Kung para sa kanila ba talaga ang naudlot na nakalipas. May kakaiba akong nararamdaman dito kay Jared. Ewan ko ba kung ano. Basta, masaya ako na kasama ko siya. Jared. Uy, suplado. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Wika ako. Hindi ako suplado. Hindi mo lang talaga maunawaan kung bakit ganito kinikilos ko. Wika ni Jared. Bakit nga? Parang malalim ang iniisip mo. Tsaka, magkwento ka naman. Paano tayo nagkakilala dati? Dali na. Wika ako. Wala lang yun. Basta, nangutang ka lang ng 10K kaya yun. Di na kita nakalimutan. Wika ni Jared. Hala? Seryoso ba yun, Jared? Kaya siguro kinakabahan ako palagi kapag naiisip kita. Tinakbuhan ba kita dati dahil sa 10K na yan? Wika ako. Oo. Tinakasan mo ako pero okay lang. Tsaka, saan ba tayo pupunta, Allen? Wika ni Jared. Ewan ko. Kahit saan. Alam ko na. Dadayin mo na lang ako sa mga lugar na paborito mong puntahan. Wika ako. Sige. Pero, ayoko nang balikan ng mga lugar na yun. Baka kasi, maging sariwa lang sa alaala ko. Ang nakalipas na gusto ko nang mawala na lang sa isip ko. Para di ko na lang maramdaman yung sakit. Wika ni Jared. Uy, Jared, grabe namang hugot yun pero alam mo, kung sino man yung nanakit sa'yo at nang iwan o kung ano man siya, pabayaan mo na, move on. Kasi, sabi nga nila, kapag may umalis sa buhay mo, may papalit na mas mahalaga at mas aalagaan ka ng higit sa inaakala mo. Kaya maging masaya ka at hintayin mo ang bago. Wika ko. Paano ako mag-move on? Kung andyan lang siya. Kaso, hindi ako pinapansin. Wika ni Jared. Hala, sino ba yun, Jared? Puntahan natin. Dapat may closure para siguradong tapos na. Wika ako. Gagi. Wag na, Alin. Tara na nga. Dadalahin na kita sa mga lugar na ayoko nang puntahan. Wika ni Jared. Yun no. Tara na. Wika ako. Pero, Allen, sa palagay mo, halimbawa, mahal mo naman talaga. Kaso, kailangan mong magpalaya. Kasi sumapit na yung sitwasyong pinili niya yung kasalukuyan. Wika ni Jared. Jared, syempre, hindi ako papayag. Mahal ko eh. At kapag pinalaya niya ako, halimbawa, hindi niya ako pinaglaban, magagalit ako sa kanya. At isusumpa ko talaga siya. Wika ako. Paano kung marami nang nagbago?
Wika ni Jared. Kahit marami nang nagbago, hindi ko hahayaan na masira ang nasimulan ko. Nainis nga ako eh. Alam mo nga, Jared, 5 taon na akong naghihintay sa isang sagot. Wika ko. Tungkol saan, Allen? Anong sagot ba yan? Wika ni Jared. Nakikita mo ba, Jared, tong nasa kamay ko? Itong singsing na hindi ko tinatanggal. Bakit ba kasi may suot ako ng ganito? Sinong nagbigay? Bakit 5 taon nang nakalipas? Sabalit wala pa din siya. Wika ako. Allen, umaasa ka pa ba na babalik siya? Ang taong nagbigay siya ng singsing. Wika naman ni Jared. Oo. Babalik siya, alam ko yun. Sana, bago man lang ako ikasal, kung sino man siya, sana maalala niya ako. Kasi alam mo, Jared, sa araw ng kasal ko, tuluyan ko nang tatanggalin ng singsing na to. Kasi may pangako na akong bibitiwan sa magiging kabiyak ng puso ko. Kaya kung sino man siya, sana makilala ko. Kasi ang hirap ng walang maalala. Lahat ng nakikita ko ay nagiging katanungan sa isip ko. Napakahirap, Jared. Sobrang hirap. Wika ko. Allen, mapaglaro ang kapalaran. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Wika ni Jared. Pero, Jared, ikaw ba sa palagay mo, bakit di na siya bumalik yung nagbigay ng singsing na to? Wika ko. Allen, alam mo, huwag mo na isipin yan. Tara na, may ipupuntahan tayo. Isang lugar kung saan huling nakita ko ang takip silim. Isang lugar kung saan binuo ko ang mga pangarap ko. Isang lugar kung saan sumumpa ako ng pagmamahal sa isang tao. Sabalit tila ba pinaglaruan ako ng guhit sa mga palad ko. Wika ni Jared. Habang nagsasalita si Jared, napapaisip ako. Sino kaya ang minahal niya? Ano kaya nangyari? Para bang mas pabigat ang pinagdadaanan niya? Pero, sino kaya yun?